Isinagip sa Cambodia ang 20 Pilipinang Nasangkot sa surrogacy scheme. 13 sa kanila ang buntis na. September 23, 2024, 20 mga Pilipina ang na-rescue ng Cambodian National Police. 13 sa mga ito, nagdadalang tao. Sila'y mga surrogate mother. Nirentahan lang ang kanilang mga sinapupunan para magdala ng anak ng iba kapalit ng malaking halaga. Ayon sa ulat, inalok sila ng $10,000 o mahigit kalahating milyong piso para maging surrogate mom. Pero illegal ito sa Cambodia, isang klase ng human trafficking. gumugulong na ang sabay na investigasyon ng Pilipinas at Cambodia. Ayon sa ating embahada, 7 sa kanila ang mauunang umuwi sa bansa. Pero ang mga buntis na natili sa Cambodia, walang alam sa kanilang magiging kapalaran. Nito lang Nobyembre, may nakipag-ugnayan sa aming programa. Humihingi ng tulong. Isa raw kasi ang kanyang misis na itago natin sa pangalang Lisa sa mga naaresto o na-rescue na Pilipinang surrogate mothers sa Cambodia. Siya si Peter, hindi niya tunay na pangalan. Nagtatrabahong family driver dito sa Maynila. Maraming salamat ha sa interview na ito. Maraming salamat din po. Ikwento mo nga anong nangyari sa misis mo. Umalis po si dito noong June 10, papunta po ng Singapore. Yun ang paalam sa'yo. Opo. After 2 weeks, dinala po sila sa Thailand kasi doon daw po sila magtatrabaho sa isang hotel. Anong trabaho niya dapat daw doon? Cleaners daw po sila sa hotel. Araw-araw naman po kaming nagbe-video call. Nung August, nakapagpadala pa siya ng pera. Nung September 22, birthday niya yon, nakausap ko pa siya nung araw na yon. Kinabukasan, hindi ko na siya matawagan. Kailan mo nalaman na wala na pala siya sa Thailand? Nung hinahanap ko na po siya, nag-report po ako dito sa OWA. Doon ko po nalaman na wala silang record na nakalabas sila ng bansa. Ang sinabi ko na lang sa OWA na nasa Thailand daw po sila nagtrabaho. Kasi yun yung sinabi niya sa akin doon sa isang hotel. Yung Philippine Embassy naman ng Thailand, pinuntahan nila yung hotel pero wala daw pong record ng asawa ko na nagtrabaho doon. Hindi mo na rin siya nakukontak Hindi noon? ko na po nakukontak. Kailan mo na-discover at paano na nasa Cambodia pala siya? Hinalalungkat ko po yung cellphone ko. Inaayos ko yung Google account ko. Tapos nakita ko doon na naka-sign in yung cellphone ng asawa ko. Tapos Sige lang, gusto mo tigil muna natin? Okay ka lang? Gusto mong tubig? Okay lang po. Nag-sign in pa siya sa cellphone mo. Opo, tapos Tapos? nakita ko na huling sign in ng Google account ko na sa Cambodia. Nag-report po ako sa Philippine Embassy ng Thailand. Nagpatulong po ako na makontak sa Cambodia po. Doon na-confirm po na nandoon sila. Sa Cambodia. Opo. Tinawagan po ako ng Philippine Embassy Cambodia po. Tinanong nila ako kung kaano-ano ko si at paano ko nalaman na nandoon. Kinuwento ko lang sa kanila. Nagpadala po ako ng birth certificate ng anak namin. Bilang patunay Bilang na patunay po. may anak kayo, may relasyon kayo. Opo. Sinabi nila na wag na daw po akong mag-alala kasi Na-rescue na sila noon. po. Nalaman ko na lang na na-rescue sila dahil sa surrogacy. Hinahanap na ang recruiter ng 20 Pilipina na dinala sa Cambodia para maging surrogate mother kahit bawal sa Cambodia ang surrogacy. Ang surrogacy, proseso kung saan ang isang babae magdadala ng sanggol sa kanyang sinapupunan na hindi niya dugot laman. Yun yung pregnancy na nabuo through in vitro fertilization or IVF, pero yung magulang ng embryo na yun or yung fetus ay galing sa ibang magulang. Tapos ginamit lang yung kanyang matres para siya ang magkarga ng pagbubuntis hanggang manganak. Legal ang surrogacy sa ibang mga bansa. Paraan kasi ito para matulungang magkaanak ang mga mag-asawa na may problema sa pagbubuntis. Pero sa Pilipinas, wala pang malinaw na batas tungkol dito.
Dahil walang batas, hindi natin masasabi na inaalaw siya. Hindi rin natin masasabing illegal siya. However, there are certain surrogacy arrangement na papasok sa human trafficking kapag merong sale, trade, or may for profit or nagiging negosyo ito. In demand sa Cambodia ang commercial surrogacy matapos i-ban sa Thailand at sa India ang pagbibigay ng ganitong serbisyo sa mga foreigner. Pero taong 2016, ipinagbawal na rin sa Cambodia ang kalakalang ito dahil sa mga ulat ng pang-aabuso at human trafficking. Kaya ang mga Pilipinas surrogates na na-rescue sa Cambodia ang bagsak sa presinto. Si hindi mo pa rin nakakausap. Nagpadala lang siya ng sulat, yung sulat kamay. Anong sinabi? Naalagaan ko daw po yung anak namin kasi wala na daw siyang pag-asa na makauwi. Pwede mo bang basahin yung sulat? Be, kumusta? Kumusta? Huwag mo pabayaan si palagi mo siyang tawagan, monitor. Ito pala nang hihingi siya ng picture. Picture ng anak nyo. Picture ng anak namin. Nakakasawa na umasa. Nawalan ako ng pag-asa na makauwi. Ikaw na bahala kayo. Miss na miss ko na kayo. Mag-ingat ka palagi sa trabaho. Pinaliwanag niya ba kung ano yung surrogacy na pinasok Wala niya? po siyang sinabi. Hindi niya nga po inamin na buntis siya ngayon. Samantala, ayon sa isinagawang investigasyon ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia, ang pag-recruit sa mga Pilipinang surrogate mother ginawa online. Ang recruiter daw ang nag-ayos na mga dokumento ng mga biktima para magtrabaho sa isang bansa sa Southeast Asia. Kalaunan, ibabiyahe pa Cambodia kung saan gagawin ang surrogacy. Hindi rin daw nila kilala kung sino ang kanilang mga kliyente o yung mga nagrenta ng kanilang mga sinapupunan. Sa tingin mo, alam ni yung pinasok niya bago siya umalis ng Pilipinas? Sabi po nung nakausap ko, ma'am, trabaho daw po talaga yung pinangako sa kanila. Naloko daw po talaga. Hindi nila alam na surrogacy pala yung napasok nila. Doon na lang nila nalaman. Hindi na daw po sila makatanggi. Wala siya nababanggit tungkol sa mga surrogacy. Wala po siya nabanggit. Weird na sabi ng OWA, wala ring records ng pag-alis ng asawa mo. Hindi ko po alam kung saan sila dumaan. Baka backdoor. Hindi kasi sila sabay, yung parang nauna yung asawa ko doon, ma'am. Ay, hindi sila sabay-sabay. O, kasi kahina-hinala pag marami. Opo. So ngayon, umaasa ka pa rin na uuwi dito si Opo. Mas gusto ko na lang makauwi na lang siya kahit buntis siya. Tatanggapin ko na lang po. Pero yung sa mga ganong case, yung bata na nasa tiyan niya, sa ibang tao yun Sa eh. ibang tao po. Paano mo nakaya lahat ng ito? Sobrang hirap po talaga. Kasi gabi-gabi ako hindi makatulog. Tama ba na nung una ayaw mo siyang malis? Opo, ayaw ko po talaga siyang umalis kasi gusto ko magkasama palagi yung anak ko. Magsama-sama sana kami. Kaso gusto niyang umalis. Bakit daw? Kasi marami kasi siyang pangarap. Gusto niya magpatayo ng bahay. Palagi niya lang po sinasabi na gusto niya makatulong sa akin. Kaya gusto niyang mag-abroad. Ayon sa Philippine Embassy sa Cambodia, inalok daw ang 13 mga Pilipina ng tig $10,000 o nasa mahigit kalahating milyong piso para maging surrogate mothers ng mga banyaga. Si Lisa na ang ipinagbubuntis, hindi niya anak ang kanyang anak na naiwan dito sa Pilipinas. Lagi siyang hinahanap. Kamusta yung anak nyo? Palagi pa siyang hinahanap. Napatawad mo na siya? Napatawad ko na po. Ready ka na tanggapin uli siya? Opo. Basta makauwi lang siya. Kasi palagi siyang hinahanap ng anak namin. Lagi na lang din ako nagsisinungaling sa bata. Sinasabi ko, sira yung cellphone ng mama mo kaya hindi ka matawagan. Gabi-gabi nag-aabang doon sa may pintuan ng bahay. Mananawagan sana ako sa Philippine Embassy ng Cambodia. Sana mabigyan kami ng linaw kung ano po talagang mangyayari sa kanila. Samantala, bago natapos ang 2024, sina Lisa at ang 12 iba pang surrogate mothers, inabsuelto ng Cambodia. Binigyan sila ng royal pardon. Kaya noong December 29, nakauwi na sila sa Pilipinas. Agad na itinurn over sa kustodiya ng DSWD. Akala namin hindi na po kami makakauwi, 25 years. Pero nung sinabi po ng ambasador na mag-ano nga daw po sila ng royal pardon para lang makauwi kami, sobrang saya po. Si Lisa umuwi kalaunan sa kanilang probinsya kung saan naghihintay ang kanyang mag-aama at
pumayag siyang magpa-interview para ibahagi ang kanyang pinagdaanan. Si Lisa, 6 na buwang buntis ngayon sa sanggol na ininseminate o itinanim sa kanyang sinapupunan. Sobrang saya dahil nakauwi kahit buntis. Nung una po kinakabahan ako, nahihiya. Baka isipin naman talaga ng mga tao na may 6 na involved. Kaya yung sa sarili ko talaga nahihiya po talaga ako na magpakita ako sa mga kakilala ko dahil buntis na galing sa abroad. Tulad ng sinabi ni Peter, 2 kamay niyang tinanggap si Lisa. Makauwi lang ito. Masayang-masaya ako kasi hindi pa siya dumating. Pinaghahandaan ko na natatanggapin ko na lang siya ng buong buo kahit anong nangyari sa kanya. Kwento ni Lisa, nabudol daw siya ng nakausap niyang recruiter na hindi raw niya nakita ng personal. Tanging voice message lang daw ang ipinapadala nito sa kanya. Ang inalok daw sa kanyang trabaho, maging hotel cleaner sa Thailand. Nagtiwala naman daw siya rito, lalo kumpleto siya sa allowance. Aside pa po sa bayad sa medical, binigyan niya po ako ng 2,000. Tapos nung nag-travel na po ako, 3,000 po yung binigay niya sa aking allowance. Itong nakaraang taon nung lumipad si Lisa. Pero hindi direct flight to Thailand, kundi Manila to Zamboanga. Sa madaling salita, sa backdoor sila dumaan. May sumundo po sa amin sa Zamboanga, escort daw po yun. Dinala po ako sa Tawi-Tawi. Tapos Tawi-Tawi to Malaysia. Noong una po, nagtaka po ako bakit gano'n. Sabi naman po niya, gano'n daw po talaga yung proseso pag backdoor po. Pero legit nan daw po yun kasi may tatak din naman po yung passport. Pagdating ko po sa Malaysia, may escort din pumunta sa hotel. Tapos kinuha yung passport, tinatakan. After 2 days po ng pagstay namin sa hotel, binalik po yung passport namin. Din pina-travel na naman kami pa Thailand. Pagdating ko po sa Thailand, may sumundo ulit sa akin. Dinala ako sa hotel. Nag-stay ako ng ilang araw. Tapos doon ko pa nalaman na ang trabaho ko pala ay pagsusurrogate. Sobrang takot ko po kasi hindi ko naman alam kung ganun pala ang trabaho kong papasukan. Ang alam ko po kasi is cleaner. Inausap ko po yung recruiter, ba't ganun? Sabi mo is cleaners yung pupuntahan ko, tapos ganito pala. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala kasi legal naman. Saan ka pa kukuha ng ganitong pera, ganitong sahod kung uuwi ka ng Pilipinas? Sa isip ko po, oo nga naman, kaysa naman uuwi ako ng walang-wala. Kaya grinab ko na lang din po yun. Ang naging alok daw sa kanya, 45,000 po a month. Libre na po tirahan, transportation, free food po din. makalipas ang 2 linggo, bumiyahe pa sila pa Cambodia. Sa mismong araw daw ng pagdating sa Cambodia, isinagawa ang insemination process o pagtanim ng semilya sa kanyang sinapupunan. Wala po kong ideya, ma'am, kung anong lahi ng penis ng dinadala ko kasi wala pong sinabi sa amin. Makalipas ang mahigit 1 linggo, nalaman na lang ni Lisa na siya'y buntis. Noong una, okay naman yung pamalakad ng company. May nag-aalaga naman sa amin doon. Yun nga lang, bawal makalabas. That time, 20 na po kami nandoon. Puro Pinay po. 7 po yung hindi buntis. 13 po kami positive na po. Include na po yung malapit na mga anak. Hindi po pinagbabawal yung cellphone, pero yung passport po namin, lahat ng nag-positive is kinukuha po nila. Hanggang naaresto na nga sila. May nagreklamo po kasi sa amin na kapitbahay, ba't daw po ang dami namin, puro Pinay, tapos ang iba buntis. Saka mga ilang araw, may pumunta pong pulis. Mapanghamon daw na ma-detain, lalo't siya'y nagdadalang tao. Kahit buntis ako, makauwi lang ako. Ganun na lang po talaga yung panalangin ko nun eh. Kahit wala ng pera, basta makauwi lang. Makasama ko lang yung anak ko. Sabi ko po sa sarili ko, bakit ko pinasok to? Sobrang pagsisisi ko. We will have to work closely with the DFA and the DOJ. So kung may recruitment agency involved, there will be administrative penalties, cancellation of license. Po, maraming salamat. Umuwi akong buntis, pero pinaparamdam mo pa rin sa akin na buo pa rin ang pagmamahal mo sa akin. Para sa akin kasi kailangan kong tanggapin lahat para lang mabuo kami ulit. Wala namang kasalanan yung bata din. Naisip ko na lang na pagsubok lang to. Si Lisa, kasama ang kanilang panganay na anak, sa Butuan naghihintay maisilang ang dinadala niyang sanggol. Ituturing kong anak, ma'am, kahit hindi ko siya kadugo kasi nandito na siya. Ang bata ay maituturing na Pilipino kung ang surrogate mother, yung nanay na nagpanganak dun sa bata ay isang Pilipino. Bubuhayin ko po ito dahil wala naman po siyang kasalanan. Ituturing ko po itong anak ko. Sa isang bansang maraming isinisilang na maralita, hindi nakagulat-gulat na marami rin ang nasisilaw sa halagang kailanman hindi nila aakalaing kikitain sa ating bayan, kahit pa sa iligal na pamamaraan.
bago sila husgahan sa pagkapit nila sa patalim. Hindi ba't mas kailangang puksain ang pinakaugat nito, ang kawalan o kakulangan ng magagandang oportunidad dito sa Pilipinas na siyang magtutulak para gawin nila ang lahat, makawala lang sa sinapupunan ng kahirapan.